Ano, unang-una, yung funding constraint. Walang pera ang gobyerno para buuin lahat yun. Pero we have to safeguard. Kaya nga sabi ko, unlike in other countries such as Japan, na develop, may pondo talaga para dyan, before they apply a restoration activity or works, sinisecure muna nila. Kahit naman temple yun, napakalaki. Kinikwento ko nga sa inyo na obserbahan ko sa Japan, yung huge structure na parang ang laking gymnasium. So pagpasok ko, I was really amazed kasi yung old temple lang yun nando. Yun sa kanila kasi, to secure muna. Isi-secure muna yung structure. Kasi wala pang activity, wala pang restoration activity. Kaya naman, nag-build sila ng huge structure to preserve, to regulate yung room condition pa kasi di ba may mga 4 seasons sila. At of course, hindi ma-expose sa iba-ibang elemento. Kasi kung expose lang yung katulad natin dito, wala naman tayong pondo, kasi una, limitado lang ang budget ng gobyerno, at of course, hindi natin yan, kahit sasabi mo ito endanger na, hindi pa rin ma-actionan yon. Now, of course, sa kanila, kung endanger na yan, risk na, iano mo nila, poprotektahan mo na nila at gagawa nga ng huge structure para protected na yan muna. Kahit na later na gagawin yung restoration work, at least secure na sa iba-ibang elemento. Wala nang panganib na magpo-frozen siya kung mag-winter or makikiln dried siya kung extreme exposure sa araw and everything. And of course, not to mention yung mga human factors na vandalism and everything. So, napoprotektahan yun. Because may budget sila. Sa atin, wala, nakatiwangwang lang. So, kasi sa restoration, very tedious na proseso at malaking pondo. Now, going back to kanina, piece by piece ginagawa yon, pinoprogram. Yun ang pinasabi namin sa DBM for approval para mabigyan ng pondo. Pero yun, phase 1 ganito, now, phase 1 lang muna gagawin. Now, come next year or quarter, meron naman pondo sa phase 2. Take note, yung ginawa mo ng phase 1, may portion doon na babalikan mo na naman. Kasi yung parts na yon, may mga ibang, yung hindi mo kasama sa phase, for sure may mga deteriorated yan or ibang elemento na aging gumapang naman doon o patawag dito, gumapang or na-infect na naman yung existing na ni-restore mo. So, never ending ang restoration. A lot of maintenance. Then, of course, when we say maintenance, kasama na doon yung sinasabing maintenance and utilization. That's the last part. Yung number 8 yan na process. Yung napakalaga yung maintenance and utilization kasi you don't just maintain it para ma-preserve yan, pero nandun yung utilization. Inayos mo nga, ni-restore, pero hindi mo naman ni-utilize, eventually magde-deteriorate yon. So paano namin inasabi yung maintenance and utilization para maanap yung process number 8? Of course, dito na nag-aano na kami ng mga iba-ibang function. Dito na pumapasok yung mga adaptive reuse, ginagawa namin museum or iba-ibang activity para nagagamit yung structure. At the same time, mayroon kang nakabase ka sa community, na-involve mo yung community, may immersion yung community because yung community, pag nakita nila na may part sila doon, may kinokondak ka ng mga let's say program or may mga training. Or in fact, sa amin, gumagawa kami ng mga e-library doon sa loob. May part yun doon na ginagawa namin e-library wherein we install mga computers. Of course, interactive yan sa mga student na pupunta doon para mag-research. So, dito nakikita yung may sinasabing immersion. Yung community, na-appreciate nila yung heritage because nagagamit nila. At alam nila yung paano, ang feeling ng, dito pala, kung ilang oras ka nandito sa heritage structure, ito ang feeling mo na nandun. At the same time, na-appreciate ng community. So, ini-involve natin ang community by means. So, paano natin ma-touch base yung community or involvement or immersion? Of course, yung mga programa mo, yung sinasabi natin, mga adaptive reuse. Gumagawa ka ng iba-ibang programa, minsan may mga show doon or ginagamit sa mga iba-ibang training program, seminar, ina-allow natin na gamitin yan para naman at the same time, na-utilize yan after, in that manner, kung na-utilize, nami-maintain mo yun ng tama. Hindi nagiging idol lang kasi, nga, mini-maintain mo, hindi mo naman i-utilize, eventually, mabubulok at mabubulok din yun. Aanayin at aanayin din yun kasi nga, di ba, kakapal yung alikabok. Kaya naman kung, naalagaan, pero kung ni-utilize natin, by, sabi ko, involvement in the community, iba-ibang activity, where in the community, nagkakaroon ng opportunity na
mapunta yun, may immersion. So, nami-maintain natin ng tama kasi nga ginagagamit at the same time, ang purpose talaga natin yung appreciation ng community na mabigyan nila ng significance or value yung heritage. Kasi may immersion eh. Pero kung wala nun, ano ba, old house lang siya, bahay ni ano yun, gano'n, bahay ng hero. O ano ba, gano'n, dinadaan-daanan lang. Pero kung nakakapasok sila sa loob, nakakapag-research sila doon, nakakapag-attend sila ng mga concert doon, nakakapag-attend sila ng training kasi venue yon, mas more na-appreciate na may pakinabang pala ito. At of course, may immersion nga. So very important yung immersion na sinasabi. Yun ano. Sa community, ibig mo community. Now, sa pagre-restore naman, yun tapos na kung operational. Pero sa preparation pa lang noon, kung piniprepare mo ang, let's say, isang structure to be restored, madalas sabi namin, i-touch mo yung community. Ibig sabihin, yung local, yung hiring ng mga laborer habang sa restoration, i-involve din, i-hire. Iyan na ina-advise namin. In fact, nasa condition namin yun with the contractor, you hire local labor. Para din ma-appreciate yung mabigyan ng value ng local. At least sabi ng labor yung taga doon, kami yung mga na trabahador na gumamit. So of course, di ba? They are proud na ito kasi heritage namin, lalo na belongs to our province, naging part siya doon sa rehabilitation noon. So gano'n again, may sense of yung appreciation na naman. So ina-advise namin ng mga contractor na yun sa pag re-restore pa lang, yung mga restoration work, you hire local labor. Yun, and yung community-based din yun, yung sinasabi natin. And of course, yung sinabi ko na kanina, pag medyo tapos na, yung operational na, ito na. May mga activity ka na wherein mapupuntahan ng mayroon ng attachment sa community because may activity ka nang ginagawa. Now that is part of sinasabi nating maintenance and utilization, which is very important. Without that, magde-deteriorate din yung kahit naman ni-restore mo ng state of the art na manner of doing it, pero hindi mo naman ginagamit, magde-deteriorate yun, sayang lang. So very important yung maintenance and utilization. Sir, last time po kasi may interview po ako. Tapos,